Okay mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. Meron tayong panonoorin galing po sa ating Balitang Pinoy TV mga kapatid. Ito po ang title, grabe ito. Heto na, nakapasok lang na balita. Kakapasok lang na balita. Shock ang lahat. Torre issue updates. Where la lahat? Parang nagulat siguro ang lahat. Patungkol ito dahil nandiyan po ang larawan ni Ginoong Torre, ang ating presidente at ang kapatid na si presidente at si Kuya, shoutout po, no? Siyempre bago tayo magsimula, kung mabagal ang inyong internet, nandiyan ang fiber ni Juan. Andyan din ang contact number, baka available na po sa inyong lugar ang internet na mabilis at ang mura-mura pa. Tawag na kayo dyan mga kapatid. Nako, sayang yan kung hindi kayo mag-a-avail dyan. Lumipat na kayo kung mabagal ang internet nyo. Alright, eto na, i-play na natin kuya. Anong meron dito? Bigyan na natin ng reaksyon at opinion. Ang style nito ni Torre, wala na, sarado ng isip nito. Kung ano yung utos ng nasa taas niya, wala na, bahala na yung batas. Lulusob at lulusob na siya. Iniisip ko nga si Madam Amy, tinanong si Torre at yung mga nasa hearing, pero hindi ba pumasok sa isipan niya kung may kinalaman ang kanyang kapatid? At ay nagtatanong lang mga kaibigan, di ba? Hindi man lang natin narinig yun, parang walang ganon. Kung tutuusin, imposible namang hindi din alam ng Pangulo yun. Yun lang ang akin mga kapatid, ha? Di ba? Oh. So, ano ang reaction ko dito? Well, tama yung ginawa nyo, Calbayog City. Ikaw, Torre, deserve mo yan. Yun lang masasabi ko dyan. Bakit? Anong meron? Narito ang Balitang Pinoy TV. Sabi niya, deserve mo yan. Ibig sabihin, may nangyari bang maganda o mabuti kay Ginoong Torre bukod sa siya ay na-promote na naman? Tingnan natin to mga kapatid, play na natin. Natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-usapan ay Kalye Survey, no? Maraming galit kay Bongbong Marcos sa mga ginagawang Kalye Survey ngayon, no? Galit na. Mamaya tignan din natin si Auntie Claire kasi parang sinasabi niya na kaya daw bumaba yung ratings ni PBBM. Di umano mamaya titignan natin, ikaklaro natin kung totoo. Dahil daw sa mga fake news. Hiyang-hiya naman kami sa mga nagpe-fake news po sa ating Duterte. Halos gurgurin na nila ang Duterte. Akusa sila ng akusa di ba? Mas matindi yun. Binanatan nila ng binanatan ng Duterte. Bumaba ba ratings? Hindi. Ano bang fake news kay PBBM? Yung mga nagpe-fake news dyan, fake news laban sa Duterte, fake news laban kay PBBM. So kung tutusin, mas malala yung ginawa nila kay mga Duterte, di ba? Bakit ganun? Pinifake news yun na ang Duterte pero bakit ang lakas pa rin? Nire-real talk na si PBBM na sinasabi nilang fake news. Bakit bumaba ang ratings? Isisisi na naman sa mga fake news? Fake news pa talaga? Nagtatanong lang kami. Kung fake news yan, grabe kayo, nakakasira kayo ng mga dangal ng tao tsaka ratings, Nakakasira kayo, hiyang-hiya naman kami sa mga fake news na ginagawa nyo sa aming Duterte. Yun lamang po, no? Tuloy tayo mga kapatid, Nagugulat lang ang aking puso. Kalma. Kalma ulit tayo, balik na tayo sa kalma. Nagulat lang ako no? Yung kay Claire. Mamaya kay Auntie Claire. Dito muna tayo mga kapatid. Galit sila kay BBM dito dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Okay, mamaya ipapakita ko itong video na ito na isang supporters dati ni Bongbong Marcos na galit na sa kanya. May ganon. At ito, panghuli natin pag-usapan ay hindi si BBM ang may utos sa illegal na pagka-aresto dito kay Tatay Digong. Dapat hanggat maaari may control siya pagdating doon kasi siya ang pinakamataas. Siya ang presidente ng Pilipinas. Diba? Okay? Baka there is more sa mga iniisip ninyo. No? Sa illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong. Okay. Lagi ko na itong sinasabi sa aking vlog na ako po ay hindi naniniwala na si Bongbong Marcos ang may kagagawan doon sa pag-illegal na pag-aresto. Sa akin, opinion lang naman. Hindi ako namimintang, pang sarili ko ito.
para sa akin may kinalaman at may alam siya. Yun lamang po may alam siya. May alam para sa aking opinion. Siyempre, si Bongbong Marcos ang may utos sa kanila Torre, nila Marvel, pero may mas malaki pang nasa likod kay Bongbong Marcos. Sa analysis ko yan na meron. Ibig sabihin meron pang mas mataas kay PBBM? Ako'y magtatanong lang ulit, si Romualdez ba yun? O kaya si Madam Lisa? Nagkatanong lang may mas mataas pa daw eh. Gustong maging presidente. Sabi ni. Si Bongbong Marcos ang nasisira dito, di ba? Mamaya, natin yan. I-explain natin yan. Okay? Kasi po, meron pong vlogger na pareha kami ng analysis. At sa most of the DDS vloggers, sasabihin na, si BBM yan ang may kagagawan, ganon, ganyan, di ba? Pero, mamaya, i-explain ko ito mamaya, okay? Pero, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito. Nasa description para guys, yan. kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube, 1, 2, 3, go. Nalaman, no? Na he was declared persona non grata for engaging in partisan politics in the city. Ayan, lagi kong sinasabi ito na si Torre. Nagpersona non grata siya? Saan? Galing kay ano? Baka dati to. Na dapat ang mga pulis, no, hindi na mangingialam sa mga mga sa politika, di ba? Kasi po, pulis kayo dapat magserbisyo kayo sa taong bayan. Huwag kayong mangingialam sa mga mayor o kung ano-anong mga away diyan sa politika. Wala kang kakampihan. Okay? Nai-interview sila Nagpapa-interview naman wala tayong magagawa pag ganun. Ang hirap sa atin, depende na yan kasi alam naman natin, hindi ibig sabihin na si Torre ang grabe no, ang taas talaga ni Torre. No kasi meron kasing mga pulis talaga, hindi si Torre meron talaga mga pulis na pera-pera lang talaga ang usapan, no? Kakampihan ng mga politiko kasi may pera. Hindi lang ako dito kay Torre, hindi naman tayo dapat mag-judge sa kanya. Alamin natin kung ano ang reason bakit na persona non grata siya dito sa Calbayog City. Okay? I-zoom natin ito. Calbayog City. Para malalaman natin. Ngayon ko lang ito na nalaman. Ito, Calbayog City Council declares Samar Police Provincial Director as persona non grata. Ayan. Klaro-klaro yan So bawal na siya doon. Sabi dito ng Calbayog City. Ayan, hindi lang masyadong makita itong itong in-screenshot na papel, no? Na nakalagay diyan, nakasulat diyan ng mga reason, no? Pero basahin natin itong in-encrypt na nila or ni-rewrite nila, okay? Sa bagay, kahit noon pa to, basta persona non grata na, hindi naman ma-expired yun, di ba? Calbayog City for allegedly engaging in partisan political activity. Ayun! And for his failure to curb criminality in the city of Calbayog. Sa Calbayog pala siya? Ba't parang sa kanya inaano? Kasi sa Calbayog, so ibig sabihin, taga doon ba siya? Tapos nag-failed siya doon? Tayo nagtatanong lang, mga kapatid anyari? Bakit na-promote pa? Ang gulo. Hindi. Deserve naman siguro niya na magpaliwanag sa atin. Paano siya nag-fail do? Sino kayang pumirma? No? Di ba? So, Torre, kung totoo man ito, lagi ko nang sinasabi sa iyo na huwag kang makialam sa mga activity ng mga politicians. Okay? Kundi sana ang focus mo yung seguridad ng taong bayan. Inaasahan ka ng taong bayan. Baka magulat kayo sa mga susunod. Pagka laging maingay yan, magtuloy-tuloy hanggang sa 2028. Baka tumakbo na rin yan. Siya nga pala, nasan si Sir Abalos? Parang hindi ko na napagkakakitaan Parang masyadong tahimik, no? Na maprotektahan. Di ba tumatakbo rin yun? Lesser crime rate. Ano pa ba? Na kapag lumalakad sila sa gabi, ang taong bayan, safe sila. Dahil pinoprotektahan mo. Yun ang mandato mo. Ganon dapat. Bilang isang pulis. Yun ang trabaho ng mga pulis natin. Di ba? Hindi bilang pulis na kumakampi ka sa mga sinuportahan mong politika.
Eh, wala tayong magagawa eh. Sila yung nasa administrasyon ngayon. Alam mo, nung hearing, 1, 2, 3, no? Wala pa rin sa aking linaw kung sino yung pinaka-mastermind na inamin nila. Lagi lang sinasabi yung 4, gano'n. Pero walang linaw para sa akin. Hindi ko man lang nalilinawan sa aking sarili na nasabi dyan at naliwanagan tayo na ito ang mastermind. Walang, hindi masyadong malinaw. Di ba? Oh. Dasangguniang Panlungsod declared Samar Provincial Director Police Senior Samar, Superintendent Nicolas Torre III as persona non grata. Ayan. Di ka na makapunta dyan. Ha? Talaga? Kasi kung ito lang yung aking analysis dyan, ha? Kung magaling ka na pulis, walang magrereklamo eh. Ganun lang yan kasimple. Kung ikaw na pagkapulis ay ginagawa mo lang yung tama, mamahalin ka ng taong bayan. Ayun. Mamahalin ka ng mga government officials dyan sa inyong lungsod, sa inyong probinsya. Oh. 'Di ba? So, kitang-kita naman natin, ha? So probinsya niya pala 'yon. Sa video kung ano yung pambabastos na ginagawa niya kay Tatay Digong, 'di ba? Parang hindi former president yung kanyang kinausap. Hinuli, 'di ba? Wala talaga. Kaya sabi ko ito kung meron tayong mga ganitong kind of police, swerte ka lang Torre kasi po kinakampihan ka ngayon ng administrasyon Marcos. Pero nasa kanila kasi ang kapangyarihan, ano. Kung lahat ng ito ay may katotohanan ng mga bintang, eh nakakalungkot man isipin kasi nasa kanila ngayon ang kapangyarihan. Wala din tayong magagawa kahit magsalita pa tayo na magsalita dito at umagri tayo na mali si Torre. Halimbawa lang umagri tayo, sabihin natin na mali nga talaga si Torre. Wala naman din tayong magagawa. Nasa kanila po ang kapangyarihan. Pero lagi ho nating tatandaan, yung kapangyarihan na yan, hindi po yan permanente. Malaking bagay yun. Hindi yan permanente. Darating ang panahon, mawawala sa iyo ang pwesto na yan or magre-retire ka at mawawalan ka ng kapangyarihan at magiging isang ordinaryong Pilipino ka na lang. At pagdating ng panahon, malay mo ikaw naman ang isunod sa dahig. Hindi, joke lang. Hindi naman ganun ang mga Duterte. Hindi sila yung gagante. Sa palagay ko lang hindi. Pwede siguro mangyari idaan sa legal. O idaan sa korte. Legal. Kasi nga mga kapatid, hindi ho biro yung inabala nila ang Duterte. Biruin mo, galing sila ng kampanya. Saan nga ulit yung Singapore, Hong Kong? No? Di ba? Pagod ka pa nun. Ngayon, pag landing mo, hinuli ka. Wala ka pang pahinga. Nakakaawa po yung matandang Duterte natin sa ginawa po nila. Hindi ho maganda yun. Tayong ang ordinaryong Pilipino, kapag nag-ibang bansa o kahit pumunta sa ibang lugar, basta nagbiyahe ka, hindi ka man gumagalaw sa loob ng biyahe mo, eroplano o bus, bakit pag uwi mo, parang nakakapagod? Di ba? Parang pagod na pagod ka, gusto mo matulog, hindi mo kaya magpahinga. Yun pa kayang 80 years old? Diba? Nakakaawa po ang ating Tatay Digong dahil una sa lahat, wala namang kasalanan para sa bansa yun, diba? Kaya niya ginawa yung mga bagay-bagay na magaganda sa ating bansa kasi mahal niya ang Pilipinas. Ngayon, ang daming mga binabato sa kanya, diba? Uuwi, pagod, galing pangangampanya, tapos parang pinagbibintangan pa ata na sino ba mga nagbibintang ngayon na nagbo-vote buying daw. Ang daming vote buying sa Pilipinas siguro. Bakit inuna pang tignan yung vote buying doon? Anak ng teting, vote buying ba talaga o gusto nyo lang silipan? Ngayon, pagdating dito sa Pilipinas, hinuli, nakakaawa, walang pahinga, dinala pa sa dahig. Parang tumakbo pa ng ilang oras. Hindi ko lang alam kung nakapagpahinga na doon. Hindi na ho sila naawa sa matanda. No? Kung totoo ang lahat ng ito, ito lang, Sir Torre, Sir. Kung totoo lang naman ang mga bintang, nakakaawa po yung matanda. Kasi nga po, hindi niya deserve yung maghirap ng ganon, yung inabala. At yung mga paninira po sa mga Duterte, kung totoo man yung naninira sila, malaking abala po yan. Imbis na yung mga Duterte nagtatrabaho,
may mga office of the vice president, mga office, parang satellite office na bawasan na. Paano na lang po yung matutulungan ng mga Duterte? Hindi maaantala, di ba? Hindi naman kaya mababawasan, mapipigilan, magkakaroon ng limit. Nakakaawa yung mga kababayan natin. Siguro yung iba masaya dahil yung Duterte nandoon na, no? Si BP Sara ginaganyan nila. Paano na lang makakapagtrabaho? Pwede siguro dahil may mga opisina pa naman, mayroon pa namang mga pwedeng mga staff, no, yung mga empleyado, pwede pa namang mautusan. Pero magiging limitado or mababawasan. Mas maganda sana kung nandiyan lagi yung vice president. Yun lang eh. Dito kasi sa politika ngayon, ang administrasyon natin ngayon, ang naiintindihan ko lamang at ang aking opinion dyan, wala nang ibang ginawa kundi siraan lagi ang Duterte. Tapos lumalabas pa na ang Duterte ang naninira. Ang gulo. Tuloy muna natin to mga kapatid. Ito po ay nalulungkot, no? Kung dadami po ang type of police na kagaya nitong si Torre. Mamaya Kasi kung Anti-Claire. ikaw police ka, dapat neutral ka, no? Ang trabaho ng isang police ay mag-implement ng ano yung nasa batas. Kung alam mo yung mali yung batas, dapat ikaw rin self-aware ka rin kung ano yung mga tamang procedure, tamang pamamaraan, kung paano huhulihin ang isang tao. Yes. Kung may kasalanan man o wala. Actually, ngayon ko nga lang nalaman kay Sir Torre na pwede palang hulihin kahit walang warrant of arrest. Yun lang ang pagkakaintindi ko. Baka mayroon siyang ibang sitwasyon na hindi na kailangan ng warrant of arrest. Yun lang ang nakikita ko. Ang saya. Alam ko yung walang warrant of arrest, yun yung parang wala pang 24 hours, diba? Ewan ko, basta parang ganun. Pero ito, ang galing eh. Ang style nito ni Torre, wala na, sarado ng isip nito. Kung ano yung utos ng nasa taas niya, wala na, bahala na yung batas. Lulusob at lulusob na siya. Kapangyarihan ba naman ng asamin or promotion ayon sa aking pagkakaintindi? Di ba? Gagawin mo lahat. May mga tao kasi na handang gawin lahat, masama o mabuti, para sa posisyon, para sa kapangyarihan, para sa pamilya. Di bali nang siyang masunog, basta yung pamilya mabuhay. May mga ganon, hindi ko ina-address kay Sir Torre. Siguro may mga ganon. Kaya nasisilaw po sila sa mga alok. Yan. Halimbawa, ikaw, lespo ka, ang sinusweldo mo lang ganito. Tapos ooperan ka ng 1 milyon, 2 milyon o higit pa. Yung iba kayang masilaw. Yung iba may sariling paninindigan. Kasi nga naman, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon o higit pa doon, mas mga 2 digits milyon, di ba? 20 milyon, 10 milyon, no? Pag kinuha mo nga naman yun, medyo giginhawa talaga ang buhay mo. Saan mo pupulutin yun? Ang mahirap niyan kung sa taong bayan pagaling. Hindi ko ito ina-address kay Sir Torre, Sa akin lang doon sa mga madaling masilaw, kung sakasakali man. Mas nakakasilaw po sa impyerno, no? Hindi ko kasi naiintindihan nila yun dahil nga sa naging busy sila sa kanilang mga trabaho, sa mga buhay-buhay, hindi na nila alam kung ano yung mga nakasulat sa Biblia na talagang mga ipinagbabawal na teknik. Mahirap masunog sa impyerno. Wala naman tayong ang tawag dito, paano ko ba yan sa Tagalog yun? Basta mahirap. Ganun na lang, no? Wala akong eksaktong masabi. Basta mahirap masunog sa impyerno. Pasuin ka nga lang ng sigarilyo, masakit na ganun, no? Yung pa kayang nakababad ka ng habang buhay sa tapos hindi ka namamatay, no? Masakit na masakit yun. Paalala ko, hindi to address kay Sir Torre para dun sa mga nasisilaw. Okay? Tuloy tayo. Di ba? Oh. Sana si Sir Torre hindi ganun, so, no? Ano ang reaction ko dito? Well, tama yung ginawa nyo, Calbayog City. Ikaw, Torre, deserve mo yan. Yun lang masasabi ko dyan. Okay, punta tayo sa next topic natin. Ito, Kalye Survey. Kalye Survey. Itong Kalye Survey na ito,
na dating mga supporters ito ni Bongbong Marcos, ngayon nagagalit na kay Bongbong Marcos. Oh. Kung may balita na mga bumabaliktad, dating Maka Duterte, tapos nagiging Marcos na, ito naman, mga dating Marcos na nagiging ano. Okay? Maka Duterte, no? Ito ha, panoorin natin. Sangayon po ba kayo sa pag-aresto nila kay PRRD at pagdala sa ICC sa Netherlands? Hindi. Bakit po, ma'am? Dapat. Kasi hindi naman makatarong yung ginawa nila eh. Kay Presidente Duterte. Dapat lang, yung si BBM, bumaba. Ako sa totoo lang, saludo ako sa iyo, ate ha. Dapat daw si BBM naputol. Kasi alam mo, mismo siya, alam niya ha, na hindi makatarungan yung ginawa nila kay Tatay Digong. Buti pa si ate, alam niya, no? Kaya sa pwesto. Bakit po, ma'am? Bakit po? Hindi magandang ginagawa niya ngayon. So, ang panawagan niya na si Bongbong Marcos, umalis ka na sa pwesto mo o bumaba ka na sa pagiging presidente. Kasi raw, sabi niya, hindi na maganda ang mga pinanggagawa mo. Di ka ba nahihiya dyan, Bongbong Marcos? Ha? Mga tao. Biruin mo solusyon sa kahirapan, ayuda. Kanino bang idea yan? Kay Romualdez o kay PBBM? Sino ba ang nag-aproba? Si PBBM? Si Speaker? O sino bang may kapangyarihan para mag-aproba niyan? Ay, nako, Pilipinas kong mahal. Sana po hipuin ang kanilang mga puso ng Panginoon na bumaba na sa pwesto. Hindi. Naayusin naman nila yung mga trabaho nila kasi hindi na ho tayo, nasa digital age na daw nga tayo di ba? Napaka-transparent na po. Kahit anong tago ninyo, makikita, matatalino na po ang mga tao. Lalo na kapag sumisid sila sa sa social media, malalaman nila ang mga katotohanan. Kaya mas mabuti mga kapatid, pag ginusto mo ang posisyon sa gobyerno, magtrabaho na lang tayo ng maayos. Pangkalahatan po ang tinutukoy ko. Oh my God, we're back again.